Ang bilis pong lumago at gumanda nito mga plantito-plantita. Bali, pinakita ko to sa inyo ng ginawa ko to at inaayos ko. At ayan, napakaganda na at napaka-colorful na. Ayan, makukulay pa din itong aking mga tough rare na mga crouton. About po sa aking mga halaman at kung ano ba yung naging ayang kalagayan nila, at syempre ikukwento ko din kung paano ito inaayos ko, syempre kasi naging tag-ulan po talaga, nasabi ko na yun sa last kong video na sobra yung naging ulan dito sa amin. Pero syempre bago ko po yun ipagpatuloy ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel, MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. Kumbaga, ito pong content po na ito ay mag-garden tour po tayo. Full garden tour. Maybe ito na yung last full garden tour dito sa aking garden. Kasi patapos na yung taon at mag-to 2024 na. At ayan yung mga halaman dyan. Kung mapapansin nyo po, talagang binawasan ko ito. Ayan, both side, binawasan ko. Kasi, ayan, ipapakita ko po mamaya pag napunta ako yan sa kabila na talagang sumakit na yung ulo ko, yung mata ko dahil sa sobrang yabong at kakapal ng mga dahon na naapektuhan na rin po yung ibang mga plants. Ang nangyari po yun na naging ganun sila at hindi ko talaga naasikaso dahil po doon sa matagal na pagiging tag-ulan po dito sa amin. Ayan. Dito sa side, ayan yung mga plants. Ayan, dito, ayan, kinat ko na sila. At natawa nga ako sa aking asawa kasi sabi niya, baka hindi maayos yung pagkakat mo ha? Ayun, ginanong pa ako eh. Kasi parang akala niyo po ay siya yung may tanim. Sabi ko, bakit? Sa'yo ba tong halaman na to? Ikaw ba yung nagtanim nito? Kasi parang kasalanan ko pa kung hindi daw maayos yung pagkakat ko dito sa aking mga halaman. At ayan, pinantay ko lang para pag tumubo ulit siya ay pantay-pantay. Pero ito dito sa may part na ito, hindi ko na po inalis kasi nasa may side naman na. Ayan. Ayan, pag nandito na po ako, kasi kanina pinakita ko yung nandun ako sa kabila. Ngayon naman po yung nandito naman po ako. Ayan lang po ang yung mga halaman. Talagang mga tropical ang aking hilig na mga halaman. Nakapag-vlog ako ngayon, ayan, kasi nag-brand out. Ibig sabihin ay tahimik at mapayapa ang kapaligiran, walang mga music. Ayan, dyan naman. Tapos dito, ayan, binawasan ko rin. Ang purpose po talaga nito, bakit ko ito binawasan, itong dito sa may kanto, kasi po, nagtanim ako nitong diniric ground ko na itong rubber tree, isa sa mga top rare na variety ng rubber tree, itong binigay sa akin ni Ate Rizy. So, alam naman po natin na ang rubber tree ay gusto niya yung direct sunlight para po mas mabilis lumaki, humabong. At yun talaga po yung ugali ng rubber tree. Yung characteristic niya ay gusto niya yung direct sunlight. Kung mapapansin nyo po, yung mga plants ko ay sa mga bahaging ganito ay mga common. Pero ayan, assorted lang siya dyan, mix. Kaya ayan, kitang-kita lang din yung mga plants. Ayan, binawasan ko rin ng mga sanga-sanga ng mga Madrid cacao. At eto, binawasan ko na po ito. Kasi nga po, yung purpose ko, ba't binawasan ko? Kasi ang tataas na po, sing taas na po nun. Itong mga Hawaiian tea plant na Red Sister. Kinat ko po. Ayan dyan, para lumiwanag. At inalis ko rin yung mga malalaking sangana ng bayabas para talaga mabigyan po ng sapat na sunlight dito sa bahaging ito. At yun nga po yung priority ko. Bakit kinat ko yung mga sanga ay para mainitan at talagang makakuha ng tamang araw itong si rubber tree. At the same time ay lumuwag. Ngayon po,
Kung mapapansin niyo po talaga, lumuwag talaga siya, and then dati po kasi hindi po kita itong bahagi na po na ito dito. Binawasan ko yung mga Hawaiian tea plant, kaya medyo kitang-kita na, ayan, kitang-kita na yung dito sa may bahagi ko na ito. Kaya naman po, syempre, ginawan ko ng paraan. Kasi dito po sa kinatatayuan ko, ito na po yung likod. Higod sa Bicol. Ito na yung likod bahay ko. Kaya po, yung mga kinat ko po dyan ng mga Hawaiian tea plant, marami pong laglag na dahon kasi humahangin. Nilagay ko na po muna dyan. Ayan. Pinaikot ko po dyan. Kasi sayang nang hinayang po akong itapon itong mga red sister kasi sobra talaga siyang appeal at attractive yung mga papula-pula. Pero sad, ayan, nakikita nyo po kung anong ginagawa na naman ito ng ganso ko. Noon, marami akong tanim ditong ganyan. Pero talagang hindi nag-i-improve dahil pinapanganaan niya. Ayan, sinusobra. Ayan, tumahimik po siya. Siya talaga yung kumakain. Gustong-gusto ng ganso yung dahon ng Hawaiian tea plant. Ayan. Nakita nyo po, nablagan ko ito nung naglinis ako dito sa likod bahay. Ayan. Yung mga tinanim ko dyan na halaman, ayan, lumago na po. At mahangin talaga. Ayan, dyan ko na tinanim yung iba. Yung ano po pala, yung dati, dito sa may ng bayabas, natatambakan ito hanggang dito ng 6 na sako ata o 5 sako ng ipa ng palay. At napapaikutan niya na napakadaming mga reuse na pot na pinag-alisan ko na ng mga halaman kasi nag-direct ground ko na. So ngayon po, ang pangit at talagang sobrang hindi magandang tingnan kasi yun nga po, lumuwag na po doon sa may bahagi na yun at kitang-kita na po dito. Kaya ang ginawa ko po talaga, inalis ko para naman po hindi masakit sa matang tingnan, para maaliwalas, ariglado, malinis. Pag tiningnan ay hindi nakaka-stress. Kaya yung mga inalis ko po dyan na mga yung mga sako ng ipa ng palay na pinag-transfer ko na nga po sa ibang sako kasi nabulok na at mga reuse na pot. Ayan. Diyan ko na po nilagay. Ayan, dito ko na po nilagay yung mga ipapuyan saka yung mga reuse na po dyan ng mga Pwede kasi yung gamitin pag mag-propa ka. Ayan, mag-propagate ka. Ayan, mayroon ka na magagamit at eto yung mga ipa. Pwede naman dito na lang gagawa din once na magtatanim. Ayan, hindi pa ganun kalinis dito. Kasi ayan, sabi ko sa asawa ko, siya na lang yung umalis nito. Kasi parang medyo mabibigat na rin yung mga kahoy. At ito talaga yung gusto ko din masitil. Sana hopefully na mapalitan ng mga haligi para maayos yung pinaglalagyan ng washing at yung paglalaba ay maayos din. Pero yan lang yung medyo pangit dito sa may likod, dito sa may likod bahay. Ito rin, hindi ko na rin to inalis kasi sabi ko may mga connection. Sabi ko bahala na siya dyan. Hopefully ito talaga. Kasi ang hirap po magpagawa. Ayan, magpaayos ng mga baga-baga, ay mga bahagi sa bahay kapag mayroon pong mga college. Ayan. Pero siguro po kung wala kaming college, ay matagal na po yan nagawa. Siyempre lagi pong priority yung allowance weekly, yung boarding house monthly, yung tuition monthly, ayan, at yung ibang mga expenses, ayan, yun yung priorities. Kaya pero ayan, pag naayos na yung mga plantita, ayan, share ko din sa inyo kasi sabi ko, ayan yung magiging proper na labahan at sampayan para pag umulan, diretso na, hindi lang siya maayos talaga. Pero napakatagal na po niyan kasi nagawa yan 2020. Bago pandemic noon, 2020. Pero hindi pa nga ganun katagal na gawa, bumagyo na ng Rolly Quinta at Ulysses, kaya mabilis siyang nasira. Ayan, balik po tayo dito mga plantita sa garden tour. At ayun nga po,
ayan, kung makikita nyo, yung mga halaman, tulad nitong mga bromeliads, hindi siya ganun kakulay kasi siyempre po maulan. Ngayon ay buwan ng tag-ulan, kulang yung init, at the same time ay maraming mga sanga-sanga. Kaya, ayan, kung makikita nyo po ay napaka luwanag na. Yung syngonium ko, nagtaka ako, bakit kayo gumanda? Kasi ito ay mga maarte to. Maarte ito sa akin. May pa, ito lang, hindi naman po siya maarte. May ilang ito lang, iyan, ganyan. Naging sila, yung parang laging sunog yung dahon. Ayan, medyo gumanda siya. Ayan, napaka na. At saka dito naman sa kabila, yung binigay sa akin ni Ate Resi. Ayan, kabilaan siya dyan. Ayan, yung kabilaan. Napakahirap pong magwalis dito. Talaga pong halos sa isang linggo kong pagdadamo at pagwawalis. Hindi ako makatulog paggabi. Sobrang nangangalay po itong takyag ko, itong kamay, ito mismong braso ko. Tapos yung mga dulo-dulo nito ay lagi akong nagigising paghating gabi kasi parang tawag nan sa Tagalog. Kinakalambre, hindi. Basta sa Bicol, pigkakalambre siya. Ayan. So, parang makapal siya na walang pakiramdam, yung ganun. Pinupulikat siguro. Pinupulikat sa Tagalog. Sobra po talaga. Sobrang ngalay both side ng takyag ko. Yung arms, kasama tong mga daliri. At dito, itong yellow candle, nagcut kasi ako. Napakaganda naman ng bulaklak nito, lalo pag mga direct sunlight sila, kaya dyan ko naman. At kung napapansin nyo po dito, ayan, balik po tayo dito. Ito pong may mga bago po akong tanim kasi ito yung galing doon sa kinat ko. Nang hinayang naman ako, kaya ayan, itinusok ko sila dyan at pinagmix na lang po. Ayan, si Andrew at saka itong True King of Zion na isa rin sa mga magagandang variety. Ayan. At saka ito, ayan, pinatubo ko na lang po dyan. At di ba po, napakainit na po. Ayan. Sobra lang din po talagang hirap mag-maintain ng garden. Talagang kung mag-garden po kayo ay kailangan nasa puso. Kasi ito mga halaman ay may mga buhay at kailangan ng attention. Ayan, yung mga banday walang bulaklak, pero yung dendrobe ay mayroon. Ito yung galing kay Ate Araceli. Ayan, ayan. At saka ito naman yung regalo sa akin ni Matmat. Ayan. Napakalago po nung mga plants kung sa malalago, kasi ito naman mga halaman na itong pinapakita kung malago ay talagang mga mabilis ito pang lumago. Ito naman yung mga halaman na tawag nito, hindi masaselan. Medyo madulas na po yan. Kaya sabi ko nga, abrasin ko kasi sa laging ulan. Ayan, itong daanan. Mabuti naman ay ngayon ay umiinit. Almost 1 week na rin umiinit, pero may mga bahagi na umiinit pero umuulan. Tapos ayan, eto, nakatago po ito sa kanto na sobrang natakpan. Ginawa ko, inilabas ko na po. At kinat ko yung iba. At ayan, nagtusok-tusok ako ng mga ibang plants. Para kung mabuhay sila, okay. Galing kasi po yan dyan. Ayan. At eto, binawasan ko po kasi talagang nakakabasa pag dumadaan. At saka ayan. At eto, napakaganda na rin po dito sa bahaging ito. Kung nakikita nyo po ay nag-vlog ako nito nung ginawa ko po ito. At ngayon po ay sobra na pong ganda. Ayan po, makukulay na sila. Ayan. Napaka-attractive po sa part na ito. Napakakulay. Yung mga huya naman. At dito nga po, ayan, talaga pong tinakpan. Mayroon po kasi ditong violet bell. At tinakpan talaga po ito. Halos dito na nakagano na lahat. Yung kakapal, yung lalago talaga nung mga sanga. Sabi ko, Diyos ko po, bakit ganito? Wala nang kaayusan dito. Kaya, ayan, kinat ko. Kaya lumiwanag. Yung ito po pating natakpan ay nawala yung dahon niya. Nabulok yung dahon kasi natakpan. At least nakita na yung beauty ng bawat halaman. Ayan. So, nakikita ba?
Ayan, hanggang po yan doon sa may dulo. Ayan. Dito po, namatay yung progress dito sa sobrang ulan. Ayan, namatay yung progress dito sa sobrang ulan po. Tapos ayan, napakalago naman na nila. Ayan, napakaganda lang nila dyan. Ayan, cute lang yung dating niya at gustong gusto ko yan. Ayan. Ayan, sa sobrang ano po, ulan, init. Ayan, nasira na itong aking net dito. Ayan, hindi man lang, nag-isang taon lang ba ito? Para mag-iisang taon pa lang ito. Oh, nag-isang taon na ngayong December. Nasira na. Tapos ayan. Ayan pa rin po yung mga plants. Ayan. Yung pinakita ko po kaninang mga red Bangkok ay galing po yan dyan. At nakita nyo nga po doon sa vlog ko, sabi ko sobrang tataas na ng mga sanga ng berries at yun ang dapat kong masitil. Pero hindi ko na siya kayang gawin. Kasi ayan, basta po, sobra ng ano yan eh. Sobra ng hirap gawin. Kaya ayan, inalis ko muna dyan kasi walang init dyan sa part po na yan dyan doon. Ayan. Ayan po yung ano dyan. At both side naman po ay maayos naman yung mga plants at napakita ko na ito. Nagawan ko na ito ng content. At dito, ayan, nagawan ko na rin yan ng content. Ayan. Yung napagtataniman po nito ay wala po itong lupa. Itong mga ganitong bromeliads. Puro lang po yan balat ng niyog. Ayan, nakita na yung beauty ng mga bromeliads dyan. Nung naalis na yung mga sanga, nung makat na. Ayan po. At dito naman, ayan, same. Ayan, mapula po yan. Ayan, kaso nung natakpan niya ng mga violet bell at saka itong sanga ng santan ay talagang hindi na sila nakita. Kaya ang ginawa ko ay inalis ko. Ayan po, nagkaroon ulit sila dito ng init na kailangan nila. Ayan. Ayan, sana hindi pa dumating ang kuryente. At ayan dito naman, maayos naman, medyo namatay yung ano ng progress kasi sa sobrang ulan. Ito yung variegated African talisay ko at ito naman yung red talisay. Maayos yung mga plants. Ito yung aking mga top rare. Ayan, maayos naman sila. Mayroon lang ako namatay dito. Kaya nabakante. Ayan dyan. Papalitan ko na lang yan dyan. Tapos ayan. Okay naman siya, yung mga halaman dito. Ayan. Nung tag-init, nasira ito, nasunog ito lahat. Akala ko nga mawawala na talaga, mamamatay na. Ayan, nag-recover. Tumubo ulit at naging maayos. Ayan. Itong aking Orlando philodendron. Ayan, napakalaki na rin. Nandito sa may side. Ayan po. Ayan, maayos naman yung mga halaman dito. Yan, malalago lang po. Ito yung sinasabi ko po na natakpan itong variegated Papua. Ayan, natakpan siya kaya medyo hindi siya gumanda na. Ang gusto kasi nito yung full sunlight. Tingnan nyo po yan. Na ano siya. Medyo, hindi lang medyo, nabansot po talaga. Kasi sa Laguna rin po nitong mga crotons po dyan. Ito kailangan ko po talagang ipaalis po yung mga sanga na yan. At eto, mga plantito-plantita. Ayan, hingi po ako sa inyo ng suggestion. Kasi kung napapansin nyo po, ayan, napakalaki na po nitong dalawang fishtail palm. At hindi po talaga ito maganda sa may malapit sa bahay. Kasi talaga pong lumalaki siya na singlaki ng niyog. Lanyog na niyog. Ayan. Parang naisipan ko pong alisin siya dyan. Or ilipat po sa concrete pot na medyo malaki. At matibay na concrete pot po na malaki para malimitahan po yung pag ano ng ugat.
Kasi pag naka-concrete pad po siya at nakapatong siya sa simento, hindi na po babaon yung ugat niya sa lupa. So, hindi na po siya lalaki ng lalaki para siyang mabubonsay. Ito po kasi is nakabaon na po yung mga ugat niya sa lupa mismo, naka-direct na sa ground. Kaya ganyan na po, lumaking-lumaki na po. Ano po kaya ang mas maganda? Alisin na po silang dalawa dyan or ay lipat nga po sa concrete pad na nakapatong pa rin sa semento para hindi na lumaki ng husto, parang mabubonsay sila. Ano po sa tingin yung mga plantito-plantita? Yan yung isa sa mga gusto kong masitil kasi talagang lumalaki na yung isa, ayaw ng paawat. Yung isa, malaki naman pero mas malaki po yung isa. Ayan. At dito po, ayan, napakita ko na rin to, binawasan ko. At dito po sa may kubo, wala na pong halaman dyan. Sira na po kasi yung kubo. Ayan. Sira na talaga siya. Siguro pag nakatapos na si Bibi sa pag-aaral, pwede itong mapaayos. Ayan, bumagsak na rin yung ano dito. Wala na po, sira na. Kasi ayan, mga labot na. Ayan. Pag nagpapaaral po ay wala nang time. Ay, hindi po sa walang time. Wala nang budget pa para sa mga paayos-ayos na yan. Kasi ang lahat ay para na sa eskwela. Kaya wala na po ditong halaman. Kasi sabi ng asawa ko, wag daw magtatanim dito kasi pag pinaayos ay masisira lang din yung halaman. Ayan lang yung plants naman dito. Halatang hindi naiinitan. Kaya tingnan nyo po yung dahon. At lumaki ng husto itong aking ayan, baliti. Itong Picos nana. Ayan, lumaki ng husto. Napakalaki na niya. At gusto ko na rin yung isagadin yan. Ayan. Sobrang na pong laki din. Ayan. Itong santol, kailangan na rin itong masagad. Ayan yung mga plants na hindi na naiinitan dito. Ito kailangan na itong bawasan, hindi na makadaan. Ayun po, mga sira na din to, kaya hindi na rin naman to pwedeng pagpaparalagyan po ng mga halaman. Pero malago yung mga halaman dito. Ayun po, malago po sila dyan. Ganyan na po kalalago itong mga plants. Ayan. Sobra atang against the light. Ayan, dito naman, ito yung nakatanim dito. Ayan, binago ko ito, pero hindi ko alam kung nagawan ko ba ito ng content ng binago ko. Ayan. Bromeliads na yung itinanim ko dyan. At eto, mayroon naman ako mangilang-ilang pang bigonya, pero konti na lang. Hindi na tulad noong dati kasi mga masiselan. Ayan. At yung mga Hawaiian tea plant naman dito, walang problema. Ayan, napakaayos nila. Maliban sa kubo ko lang, hindi na maayos. Pero ayan, maayos po yan. Ayan, halawig na 20 years. Ayan, matagal na yung 20 years. Ayan. Tapos, ayan yung, ayan, kailangan rin yung pabawasan na itong, rambutan. At ayan, ito yung kabuuan dito sa may likod. Ayan, may mga kawayan dyan kasi dito ako nagsasampay. Dito ang mainit. Ayan, siguro ito po yung magiging part 1 ng pool garden ko kasi ito lang yun. Kasi dito sa may hindi pa maayos. Ayan. Maayos po dito yung halaman. Ayan, dito yung mga halaman naman. Malalago, wala akong masabi. Yung mga plants dito. Ayan, may nagsisinso. Ayan, pag pool garden tour, ayan po, wala tayong iniiwasan. Ayan, andoon po nakatambak yung lahat po ng mga kinat ko. Ayan po doon, oh. Lahat ng mga kinat ko po, ayan, nandyan lahat nakatambak. Ayan, dyan yun naman yung tapunan. At eto,
Maayos ang plants. Dito po, ayan, inalis ko din yung mga ibang Hawaiian tea plant po dyan para makahinga din naman itong heliconia at saka yung rubber tree dyan. Pinutulan ko po talaga. At ayan, dito, ayan sa aking mini forest ay napakaayos, sobrang ayos at paborito ko tong part na to. Wala din kasing init dito. At siguro matataba po diyang halaman na yan dyan kasi sa mga ano ng dahon ng malunggay. Parang yun yung nagiging abono. Ayan. Bukid na bukid yung dating. Yung iba ko po pala mga kalateya, yung mga masiselan talaga at sobrang arte. Dinirect ground ko na po dyan. Ayan. Naka-direct ground po. Dito, talagang napakainit na din dito kasi nabawasan na. Inalis ko na po yung mga ano dyan. Kung dyan mainit, dito naman ay walang init. Ayan po. Ayan, dito sobra na nakita yung ano, yung mga halaman. Talagang ito po kasi napakataas na, parang umaabot na diyan sa bahagi na yan itong baliti. Kaya ang ginawa ko, pinutol ko na po kasi sobra na. Sabi ko, grabe na, hindi na ito tama. Ayan, kaya ayan, kung napapansin nyo po, kitang kita na. Ayan, pag nandito ako sa may part na ito, itong bahagi na ito, ayan, dyan. Ayan, kitang kita na, lagbasan na po hanggang doon. Ayan na yung ano, may mga ibon. At yung aking red garlic vine, hindi masyado pa ano, lumalago kasi kulang na din yung init sa laki po ng mga sanga dyan sa may part na yan. Kaya ayun, hindi pa ganun ka, nakikita ba? Hindi pa ganun ka kalalago. Ayan. Ayan mga plantita, ito na yung aking magiging last full garden tour ngayong taon dito sa aking garden. Ayan, sana ay na-inspired ko kayo at ayan, nakakuha kayo ng little bit na ideas. Siguro, ganun. Ayan, sa dami naman kasi ng mga nagbablog at mga expert about plants. Ayan. Wala tayong sinabi at kalingkingan doon sa mga talagang 100% mga certified plantita at mga creative, talagang magagaling. Pero lahat naman tayo ay mga creative kasi may kanya-kanya tayong diskarte, may kanya-kanya tayong taste kung paano natin i-manage ang ating mga garden. Doon lumalabas yung ating pagiging artistic. Kumbaga, tayo yung boss sa ating sariling garden. Pwede mang hindi gusto ng iba yung ayos ng ating garden, pero hindi po yun mahalaga. Ang mahalaga po ay kung ano yung gusto natin sa ating garden at kung masaya ba tayo doon sa mga ayos na yun, at kung yung ayos na yun ay magbibigay sa atin ng yung pagiging komportable. Ayan, at mas lalo nating mai-enjoy mag-garden tour, mag-ikot-ikot sa ating mga garden. Yun po yung mahalaga. Kasi iba-iba naman tayo ng preference sa paghahalaman, sa mga ideas, sa mga mixing of plants, sa mga design, iba-iba tayo. Siyempre po hindi mawawala na yung pagdi-design sa garden. Kaakibat pa rin po noon kung tayo po ba ay may budget, kung tayo po ba ay mapira. Kasi siyempre pag mapira ay maraming accessories na pwedeng idagdag, mga jar, ganun, mga pwedeng idagdag natin sa garden. Pero kung mapapansin nyo po, itong aking garden ay talagang literal na province vibe, literal na province garden, tropical garden, na pang probinsya, at lahat ng galawan dito ay talagang
literal na ginagarden po natin. Hindi ito yung kailangan pang magbayad. Talaga yung artificial na garden. Talagang galing lang sa mga tabi-tabi yung pag-garden. Yung mga accessories, tulad nito, mga bato galing lang dyan sa mga pinaghukayan ng pinagtatapunan ng basura. Kukuha tayo ng bato para i-circle. Kumbaga, yung design na pa-circle sa mga may mga puno-puno ay very classic kasi kahit sa mga school, lumaki akong yun yung mga ginagawang pagla-landscape at pag-aayos sa mga garden. Kaya ito yung mga basic na ayos at talagang basic siya pero classic na yung dating niya kasi yan talaga yung kauna-unahang mga ayos-ayusan para mga pang-eskwelahan yung dating na mga sinicircle yung sa may ibaba ng puno ng kahoy. Ayan, marami na yata akong nasabi. At ayan, ito makakapal. Kailangan ko lang itong ipropa next time. At ayan, ito nga po yung sinasabi ko na kung hindi ko po inalis, pagtingin ko po kasi dito sa aking camera against the light, hindi ko alam kung pag pinanood nyo na po. Kaya yan po yung dahilan ba't inalis ko yung mga ipanang palay na nakasako doon at yung mga reuse na pot. Kasi ayan, pag nandito po ako or kung sino man yung nandito, kitang-kita na doon sa bahagi na yun sa may puno ng bayawas, hindi na po kaakit-akit tingnan. Ayan, hindi na maganda. Kaya ayan, para malinis lang, ariglado, ayan, inalis ko na po. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat sa pagsama po dito sa aking pag-garden tour. Sana po ay nabusog ang inyong mga mata. Ayan. At sana po ay patuloy pa rin po kayong, ayan, nakaantabay. Nakaantabay. Salamat sa lahat ng mga dadagdag na subscriber and din sa lahat ng mga old subscriber ko mula sa simula hanggang ngayon sa lahat-lahat. Thank you so much sa lahat ng aking mga viewers, sa lahat po ng mga nagko-comment, siyempre mga nagla-like at kung mayroon man po nag-share, thank you so much po sa pag-appreciate at sa pagmamahal nyo po sa aking ginagawa sa aking garden. Ayan. Thank you so much po sa suporta na binibigay po ninyo sa aking page, dito sa aking YT channel. Maraming salamat po sa inyo. Siguro, ayan, advance Merry Christmas. Ayan, and advance Happy New Year. Ayan, advance na talaga masyado. Sa inyo pong lahat, ayan, hanggang po sa susunod na vlog ulit. Ayan, sana nandiyan pa rin po kayo. Ayan, thank you so much po and God bless you all.